how much power will the ombudsman have in, I guess, heading to 2028? Well, at nasaan ang puso ni Ombudsman Remulla sa iyong pagbasa? Una, maraming power ang ombudsman na hindi ginamit ng previous ombudsman. Halimbawa, in relation sa SALN. Ngayon, ginagamit yan ni Ombudsman Remulla. Halimbawa, 500 new lawyers ang nag-apply. Hindi ko ma-imagine yun dahil usually ayaw ng tao sa gobyerno, ng mga bata. No? Kukuha sila doon sa 500 ng 200 para ma-expand yung kanilang power at saka scope. Dahil mahalaga kasi tao no? Powerful ka, wala ka naman tao mag-i-implement tong power. No? Ikalawa, yung sinasabi mong puso, tingin ko sa ngayon, no? Nandun yung kanyang puso. Huwag mo kalimutan, nagkaroon ng mga near-death experience si Boying Remulla. At least twice. So tingin ko sa kanya ito ay his chance to cement his legacy. Legacy at saka anytime ang feeling niya, I can go. I can go. So isagad ko na. Kaya pag tinanong mo yung puso, tingin ko nandun yung puso. Whether yung puso na yan at saka yung power na yan ay magagamit niya dito sa napaka-defining anti-corruption scandals sa ating bansa is another thing. Dahil sabi niya kasi, gagawin niya, magpapakulong siya before Christmas. Malapit na yung Christmas, wala pa. Di ba? Tapos mukhang nagtatago yung unang ikukulong nila, si Diskaya. No? So, pero magiging sapat kaya yung puso na yan to go after his brad? Si House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez. Well, ang sabi niya sa akin 2 days ago, sabi niya ay gagawin niya. Yung, paano na, ang nag-recommend ng kaso ay si Vince Dizon at saka si Babe Singson. Sila yung nag-recommend sa ombudsman na kasuhan si Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin, may kaunting bindisyon na yan galing sa taas. No? Yun yung mahalaga At dahil may bindisyon na, nag-recommend silang kasuhan si Speaker, ay tingin ko, itutuluyan ni Boying Remulla. Tinanong ko siya dyan, di ba upsilon ka rin? Sabi niya, oo. Nandun ako nung nag-member si Speaker Martin Romualdez. Parang siya yung head nung nag-accept kay Speaker Martin sa upsilon. Ibig sabihin, talagang may relasyon sila. Pero ang sabi niya, gagawin niya ito. Tutuloy-tuluyan niya. Lalo na kung malakas ang ebidensya. Dahil ang sabi kasi ni Speaker Martin, kung ang ebidensya ang gagamitin niyo sa akin ay yung statement ni Saldico at saka ni Gutesa, mahina yan. No? Dahil nga yung testimony ni Saldico hindi pa legal Hindi naman siya formal affidavit at wala siya rito at wala yung mga resibo. Si Gutesa naman hanggang ngayon missing. So hindi ko alam kung mayroon pang ibang ebidensya sila. Yung ombudsman, sila Vince Dizon, na wala dun sa binabanggit nila. Dahil sabi nga ng company speaker, medyo mahina yan. Pero ang sigurado ko, itutuloy yan.